Kung yung pondong kinuha mo sa PhilHealth, eh, ibinalik mo nga totoo sa National Treasury. Pero yun, no, napunta rin sa appropriation para sa mga flood control projects na ninakaw ng mga walang iya. Bakit ngayon, yung taxpayer, pera na naman ng gobyerno, ang ilalagay mo sa PhilHealth? Aba, ninakawan na nga ang taong bayan. Pagkatapos siya pa magre-reimburse sa PhilHealth. Maliho yata yun. O walang galang na sa Korte Suprema. Mukhang hindi yata nakita niya yun. Welcome back to Master Kalog, and don't forget to subscribe and click notification bell for more update. Kasi yung PhilHealth, yung po ay pondo ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. At sa yung mga taxpayer, para yun ay nakalaan, nagagastusin para sa ikabubuti ng kalusugan ng taong bayan. At sa batas, kailangan nung huwag mong tatanggalan ng kahit na isang pera dyan. Katunayan, nakalagay nga sa batas, kailangan kung may sobra, gagamitin mo yung sobra doon sa pakikinabangan ng mga beneficiaries. At ang beneficiary at taong bayan. Sapagkat ating salikang batas, sinasabi na kailangan pangalagaan natin ang kalusugan ng taong bayan. Affordable health services should be given. Madalit sabi, yung kung pwede nga, libre sa akin, dapat libre yan. Pero sinasabi ng batas natin, kailangan 2 taon, may nakareserba ka dyan. Hindi po pwede mong sirain ang programa ng health services ng PhilHealth. At kung merong pang sobra, kailangan gamitin mo yan sa kapakinambangan ng mga mamamayang Pilipino. Pero ang ginawa, itong si Recto, gumawa ho ng memorandum circular na ilipat sapagkat gagamitin nila ang pondo para doon sa mga program kagaya ng mga flood control project. Yun ang nangyari dyan. So maraming inilipat na pera doon sa National Treasury para daw gamitin ito sa ibang proyekto at program. Nakasama nga doon yung flood control projects. Ngayon, sabi ng Korte Suprema, Recto, wala kang kapangyarihan na gawin yan. Ang pwede lang maglipat ng pondo sa allocation ay ang presidente. Presidente ng bansa. Ikaw cabinet member ka lang Ha? Mali ka dyan. Ngayon, ang naging naman issue dun sa Recto kasi gusto ng mga tao o ng mga kritiko, kailangan, demanda mo yan. Technical malversation yan Kasi hindi ka pwede maglipat ng pondong allocated na naka-reserve na yan doon sa isang entity tapos ililipat mo. Wala kang kinita pero sa batas, technical malversation yan. Ang problema lang mo doon, sabi ng Korte Suprema, hindi, sabi niya, hindi mo pwedeng demanda. Hindi naman nila sinabi kung bakit hindi pwedeng i-demanda. Wala daw. Pero lang, grave abuse of discretion. Pero yung krimen, pwede, sabi ng kritiko, technical malversation, plunder pa nga yan. Kasi more than 50 million. Kaya ko naman, bilang abogado, tinitingnan ko naman ang ginawa ni Recto. Kasi pag dinimanda mo yan, meron siyang depensa. Sasabihin niya, teka muna, sinunod ko lang naman yung national budget, yung General Appropriations Act na isang batas. Nakalagay ko kasi doon sa General Appropriations Act, pwede kong gawin yon. Kaya sinunod ko lang. Kaya may depensa siya. Kung madalit sabi, he was just following the law. A law which, according to the Supreme Court's decision now, yung particular na provision na yun, na rider, na sinama nila ron, unconstitutional. Labag sa ligang batas yun, sabi niya. Kasi yung provision sa pagbibigay ng affordable health
services ay nilabag mo. Pangalawa, sabi niya, hindi pa pwede yung rider mo. Kailangan, kung gusto mong baguhin yung Universal Health Law, gumawa ka ng hiwalay na batas. O, yun ang sinasabi ng Korte Suprema. Ang problema, ito, meron ng isang legal issue dyan. Sabi niya, ng Korte Suprema, wala raw pananagutan si Presidente Marcos Jr. Tayo, sumasalo nga tayo. Pareho ng pagsalungat ni Justice Marvic Leonen. May dissenting siya may concurring separate opinion siya. Sabi niya, and I agree 100%. Merong grave abuse of discretion si Presidente Marcos Jr. dyan. Bakit? Kasi sinertify niyang urgent yung General Appropriations Act kung saan doon nagbigay ng kapangyarihan na mag-transfer ng pondo dyan sa PhilHealth, ibabalik mo sa National Treasury. Alam niya naman na mali yun. At hindi niya maaaring sabihin na hindi naman ako abogado. Hindi ko na, dami mong abogado dyan eh. Sobrang dami ng abogado sa Malacanang. Siyempre, kukonsulta mo yan. Mali yan eh. Gumawa lang kayo ng panahon. Kaya, sabi ni Justice Marvic Leonen, may grave abuse of discretion. Kaya dapat managot ka dyan. Kung pwedeng hindi ka mananagot ngayon, didemanda ka, pwede yan, it will fall under an impeachable ground. Kasi, papasok yan doon sa violation, isang pagtataksil doon sa sinumpa mong maglilingkod ka ng matapa. Betrayal of the public trust. O hindi po ba? O yan ang ano niyan, ang problema. Meron pang isang portion ng desisyon, Franco, na medyo questionable. Ano po yun? Ano sabi niya? Kongreso, mali yung ginawa nyo na nag-rider kayo dyan. Illegal yung ginawa. Hindi pa pwede yung ginawa nyo. Kaya dapat, ibalik nyo yung pera na transfer nyo sa National Treasury. Billion-billion yun. Ibig ko sabihin, yung gobyerno, sa pamamagitan ng Kongreso, ilalagay kayo sa General Appropriations Act. Maglalagay sila ng pera sa PhilHealth, ibabalik nyo yung nawala. Teka muna, saan manggagaling yung ibabalik mong pera? Siguro nasa isip ng Korte Suprema. Di ba nilagay nila sa National Treasury? Hindi kailangan yung National Treasury ibalik sa kanila. Parang tama, pero mali eh. Bakit ko kanya mali? Yung pera kinuha nila sa PhilHealth, inilagay nila sa National Treasury. Pero ang problema, yung perang nandun na kinuha nila sa PhilHealth, ginamit to sa pagpondo ng mga flood control projects na hindi naman nangyari. Ninakaw yung pera na galing sa PhilHealth ng mga walang iyang tiwaling miyembro ng Kongreso at Senado at mga private contractors at mga DPWH. Kung maniniwala kayo sa mga investigasyon na lumabas na itinuturo sila at may mga pag-amin na. O ang tanong ngayon, kung yung pondong kinuha mo sa PhilHealth, ibinalik mo nga totoo sa National Treasury. Pero yun napunta rin sa appropriation para sa mga flood control projects na ninakaw ng mga walang hiya. Bakit ngayon, yung taxpayer, pera na naman ng gobyerno, ang ilalagay mo sa PhilHealth? Aba, ninakawan na nga ang taong bayan. Pagkatapos siya pa magre-reimburse sa PhilHealth? Maliho yata yun. O walang galang na sa Korte Suprema. Mukhang hindi yata nakita niya yun. Ang kailangan na magbalik ng mga pera, yung mga nagnakaw. Yung mga nagnakaw na ngayon nga, di ba, meron ng mga nagsole
Meron tayong mga kinumpis ka, mga sasakyan, binibenta. O, dapat yung mga sinoling pera galing doon sa mga flood control projects na katiwalian, yung mga kinumpiskate na mga sasakyan, mga binibenta ngayon, at kung ano-ano pang kukunin na mga properties na pag-aari ng mga nagnakaw na yan, yun ang ilalagay mo sa PhilHealth sapagkat yun ang ninakaw. Hindi yung taxpayer ang maglalagay na naman sa PhilHealth. O, abay para tayong niluto sa sariling langis natin. Kaugnay sa mga impormasyon na inyong nalaman at sa mga issue na kaakibat nito, mahalaga ang inyong opinion at katwiran. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching.